The ways of the Lord Jesus have to be reviewed over and over. It's easy to forget His ways and get swayed by the ways of many other voices in our lives. The Jesus way to happiness. Yan po ang ating pag-aaralan at nawa tayo kasihan ng presensya ng Panginoon. We thank you, Father, that you have taught us the way of Jesus to happiness, to holiness, to righteousness. Now we ask you to please bless us so that we may be able to remember, be refreshed on the basic principles and teachings of Jesus, particularly on the way to happiness. Nawa, Panginoon, kami po ay inyong patawarin sa aming mga kasalanan, pakalinisin, paging dapating tumanggap na inyong pagpapala. We ask you, Father, to be our speaker. May your voice, no other voice but yours, be heard by all of us. Use your servant only as your instrument. And as you bless us, Father, we lift up your name. We glorify and honor you. We thank you. In the name of your Son, Jesus. Amen. The way of Jesus to happiness. Maganda po nire-review yung tinatawag nilang Beatitudes or the Sermon on the Mount. These are very, very short and concise words, all the more lending authenticity to the teachings of Jesus Himself. Teachings that were remembered by people, almost codified by memory before they were put on paper. Bago nasulat, ang mga turo ng Panginoon ay inuulit-ulit ng mga tao sa mga tagapakinig. Kaya ang natandaan nila at ang naipasa nila from generation to generation, from mouth to mouth, from heart to heart, are very short teachings. Mga maiiksi mga sentences at ganyan yung quality ng teaching sa Sermon on the Mount. Matthew 5, 1-3. When Jesus saw the crowds, He went up on a side of a mountain and sat down. Jesus' disciples gathered around Him, and He taught them. So, Jesus taught His disciples, not the crowds at this instance. Yung para sa mga disciples niya, sa mga tagasunod, sa mga talagang malapit sa Kanya, ay itinuro niya ang mga mahahalagang bagay na ito na alam ng marami sa atin at patuloy na dapat alamin, dapat na sariwain at dagdagan ng mga bagong pananaw habang tayo ay nagkakaroon ng mas marami experiences. The beauty in reviewing the basic teachings of Jesus over the years is that though the words are the same and the teachings are the same, our capacity to unlock the mystery and to appreciate the beauty increases over time. Verse 3, God blesses those people who depend only on Him. They belong to the kingdom of heaven. So obviously here, Jesus is saying that happiness is depending on God, not on other people's ways or approval. Not in popularity, especially when that popularity is becoming unpopular with God. But not on one's own way or self-approval. Lahat naman tayo naghahanap ng saya, ng ligaya, ng kahulugan ng buhay. Pero kung kani-kanino sumusunod, kung ano-anong paraan ang ginagamit, nabibigo tuloy. At dahil alam ng Panginoon, ang gusto ng tao maghanap ng kaligayahan, ng kapayapaan, ng kahulugan, tinuro niya, napakasimple, importante na ang sundin ay yung pamamaraan ng ating Ama sa langit. Happiness is depending on God for salvation. That's why we always emphasize that it is by grace. Because it's not dependent on you nor your performance, but on the performance of Jesus on the cross and the grace and kindness of God the Father in heaven who sent Him to do it, to save people. Happiness is depending on God for security and for wisdom. Marami kasing pwedeng panggalingan, yung sense of security, yung sense of wisdom, pero ang talagang tunay na pinakatuwid at pinakatamang landas para doon ay yung pamamaraan ng Panginoon. Matthew 5:4, God blesses those people who grieve. They will find comfort. Grief is not the blessing. But grief, unpleasant as it may be, could be the way for people to be blessed. Especially if grief corrects and gives us balance. If grief opens our hearts to the graces of God. If grief humbles us to the point of accepting the grace of God,
our mistakes and correction of other people, it becomes a blessing. Hindi naman yung mismong grief na bine-bless ka ni Lord, therefore bibigyan ka niya ng mga alalahanin at mga kalungkutan. Pero sa kalungkutan at sa kabila noon, lalong magliliwanag ang kabaitan ng Panginoon sa atin kung ating siyang susundin. Those who grieve could find and should seek comfort and happiness in God. Again, in God's ways. Not in man's ways that are against God's ways, not in one's own ways. Lahat naman gumagawa ng paraan para malampasan yung lungkot, yung sakit, yung lumbay, yung grief. Pero hindi lahat tama ang ginagamit na paraan. Kaya hindi lahat nahahanap yung kapayapaan na kanilang gusto sa buhay. Matthew 5:5, God blesses those people who are humble. The earth will belong to them. The Sermon on the Mount is like a string of beads, each bead containing its own teaching, and they're also concise, but they are very, very much interrelated. Ang pagtuturo ng Panginoon dito ay napakasimple para hindi mo na kailangan ng theology, hindi mo na kailangan ng napakaraming pinag-aralan para maunawa. And Jesus says that God blesses people who are humble. Humility, not pride, is the way to happiness. Although many people commit the mistake of taking the other way. Akala nila sa pagmamalaki, sa pagmamataas, sa pagmamaliit sa kapwa, sa pagpapromote sa sarili, makikita nila yung tagumpay at ligayang kasama nun, pero kabiguan lang ang inuuwian ng lahat. We always have a choice. Choose humility. Choose to be humble. There are moments when you are challenged and you can choose to be proud, to come strong, and to prove who you are. But will that really lead to deep and high happiness? Will that be the way to be blessed by God? Kaya napakahalaga piliin. Pag tayo po ay hinahamon o nahahamon, pagka yung nasasaktan natin ang mga propyo, madalas napipili natin is to take the way of pride. Patunayan kung sino ka, gamitin ang lakas na meron ka para saktan, kawawain, maliitin ang ating iniisip na kaaway. Pero nagkakagulo-gulo lang at ang inuuwian nun, mas maraming problema. Nawawalan tayo ng kaibigan, nagkakaroon pa tayo ng kaaway, at merong mga taong hindi titigil hanggang hindi tayo lubos na nagagantihan, nasasaktan. It is not the way to blessedness. Matthew 5:6, God blesses those people who want to obey Him more than to eat or drink. They will be given what they want. The Lord Jesus was very aware that many people could disobey God when their appetites are involved. Pagka nakataya na yung kanilang kasiyahan, ang kanilang mga pangangailangan at mga gusto sa buhay, napakadali ng malimot ang pamamaraan ng Panginoon, to take shortcuts, to do it the wrong way. But Jesus is very emphatic. Happiness is knowing and following the greatest priority, and that is obedience to God more than to appetites. Yung appetite naman, ibinigay lang ng Diyos para tayo mag-survive. Merong appetite to eat, kasi hindi naman madaling kumain eh. Kaya yung mga tinatamad nga, hindi tinatamad kumain. Tinatamad initan yung pagkain, tinatamad na ihanda. Kasi nakakatamaran din yan. Kung binibigyan tayo ng appetite, di ginaganahan tayo, nagsisikap tayong kumain, nabubuhay yung ating katawan na nangangailangan ng nutrients. Even sexual appetite is God-given so that people would procreate and humanity would go on from generation to generation. But if you make these appetites to eat, to drink, or to follow our base desires, an excessive following of such desires would now be an imbalanced way to life. Nagkakaroon tayo ng mga imbalances at nagkakaroon ng mga complications. Kaya sabi, mapalad, pinagpala, may kakatunguhang maganda ang taong yung pati mga gusto niyang gawin, handa niyang isuko muna sa pamamaraan ng Panginoon. Obedience to God leads to happiness. Because God's ways are tried and tested. God is forever.
Yung alam niya, napakatagal na niyang alam. Tayo, nag-experiment pa lang. Kung may nagpapayo sa ating kapwa-tao na labag sa kalooban ng Diyos, gaano katanda na yung tao, gaano karami ng alam niya para mahigitan niya yung karunungan ng Panginoon. Alang-alang lang doon sa God is eternal, God is forever, that God is perfect, sapat na para sumunod ka kahit hindi mo lagi naiintindihan o kahit ayaw mo sumunod. Kasi alam mo na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at itinuturo. Importante na sundin ang kanyang kalooban. At ito, alam naman natin, wala naman siguro tayong bagong pwede pag-usapan ngayon mga kapatid. Pero hindi naman kasi ko mo alam, laging nasusunod. Kailangang laging alalahanin. Review ng review ng review. There are moments when you open up yourselves to new revelations, to new interpretations and applications of old revelations. And there are times when you just review classic teaching so that you could be refreshed on the most basic foundations of spirituality as taught by Jesus. Matthew 5:7, God blesses those people who are merciful. They will be treated with mercy. So pinagpapala daw ang mababa ang loob, pinagpapala yung sumusunod sa paraan ng Diyos, pinagpapala yung mga naghihirapan ng loob dahil pwede silang tulungan ng Panginoon, at pinagpapala yung mahabagin, maawain. Yung taong maawain, daig pa nun ang taong relihiyoso na hindi maawain. A merciful person achieves more than a religious person who is not merciful at all. Malapit sa puso ng Diyos ang mga taong madaling maawa sa kapwa. Yung mababa ang loob. Kakainin na lang kuminsan, ibinibigay pa o hinahati at least. May sariling pangangailangan, nagiging sensitive sa pangangailangan ng iba. Pwede niyang iwan ang ginhawa ng kanyang kinakalagyang sitwasyon para abutin ang kahirapan ng isang kapwa ang nakikita niyang nagdurusa. This is pure religion, acts of mercy. Being merciful is one of the highest fruits of spirituality. You study religious teachings, you study doctrine, you follow dogma so that you'll be merciful, that you'll be kind and humble. That's why the Lord Jesus says, you will know them by their fruits. You will know a teacher or a teaching by the fruits that the followers or the hearers bear in their lives. Aanhin mo lahat ng katuruan, ang lahat ng verses, ang lahat ng mga doktrina, kung di ka maawain. In fact, the reverse could happen. When people are very religious and very knowledgeable on doctrine and are not merciful, they will use the same verses, the same teachings to justify their lack of mercy, to justify even their cruelty to others in the name of God. The same heat that melts the wax hardens the clay. And the same verses that soften our hearts could also harden our hearts when we don't use them properly. Especially when we use teachings and verses to justify our own religious stand and to condemn other people. It is so easy to be unkind and cruel in the name of God. The worst wars that humanity had ever gone to were wars in the name of God. Both sides claiming to be righteous. Both sides claiming to be the true children of God. Jesus was a person of peace. His ways are peaceful. In fact, he says, I give you peace. It is what I want to give you, peace and rest. Happiness is in giving mercy to fellow men. Mercy is never deserved. The opposite of mercy is justice. Sometimes when we like to hurt people and we know that we can hurt them through justice, we implore and call on justice to prevail. But when we are the ones who are needy of help, needy of forgiveness, we call upon grace, graciousness, and mercy. But we must apply the same value to all things around us. And you apply the same value both sides of the equation, not only when it serves your purpose. Mga kapatid, idiin natin ito. Reviewin natin kung tayo mahabagin.
Kasi malapit ang puso ng Diyos sa puso ng mga taong madaling maawa sa kapwa. Handang mahirapan, magparaya, magpasensya, magbigay daan dahil naaawa. Hindi kahinaan ang maging maawain. Ito ay napakataas na uri ng kalakasan. Merciful people make others and themselves feel good and happy. Kahit naman siguro tayo ay hindi maawain at gumagawa tayo ng masama sa kapwa, meron ka lang bahagyang kaligayahan sa paggawa mo ng mali na ikaw nanalo, pero sa kaloob-looban ng puso mo, dahil ikay nilikha ng Diyos at binigyan ka niya ng kanyang espiritu, ipagluluksa mo rin ang mga sarili mong kamali ang ginagawa kahit nagmumukha ka matagumpay. Because every human being is infused with the Spirit of God. And we were all created by God because He loves us and He wants us to be loving. There is that basic part of you that is so loving that would be grieved when you are unloving. Though you might have been trained by experience, by life, by frustrations, to be tough on the outside, but like a shell, hard outside, but soft inside. We all have soft hearts because we were made in God's image. Don't be deluded into thinking that you are really capable of doing something wrong without feeling guilty, because there is that Spirit of God that is grieved, and whenever we do something wrong towards other people, there's a certain part of us that will always be hurt. Kaya mas madaling lumigaya kung mabait ka. Kahit pa yung mga malakas mo ka nagtatagumpay sa kanilang mga paghihiganti, sa pagdadaig nila sa kapwa, mayroong nalulungkot na bahagi ng kanilang pagkatao. Hindi man nila yun aminin, hindi man malakas ang tinig noon, kahit pabulong lang, nakakapagpatamlay, nakakapagpaalis ng lakas ng ating espiritu. Happiness is not in unkindness, not in cruelty. Because unkindness and cruelty, bad words, warfare, violence leads to unhappiness and guilt. Mahirap kalaban ng sariling budhi kasi hindi mo pwedeng takasan. Kahit saan ka magpunta, dala-dala mo ang iyong konsyensya. Mga kapatid, huwag nating sasaktan ang konsyensya natin para lang pagbigyan natin yung silakbo ng damdamin. Para lang pagbigyan natin yung hinihingi ng makalupang bahagi ng ating pagkatao. Conscience is the throne of God in our hearts. We must always nourish that, because the Bible tells us that even conscience can be actually made hard, made blind by lack of use. Conscience can be desensitized by continuous unkindness. Kaya mahalaga, sinasanay natin yung konsyensya nating maging mabuti. Listen to that small voice, that soft voice. Unkindness and cruelty grieves the Spirit. And how can you expect blessings from the Lord when the Spirit of God within you is grieved? Yan yung mga hindi nakikita eh. Yan yung mga parang napakadaling mabaliwala. Usig ng ating budhi, tinig ng ating konsyensya. Pero yan talaga naman ang bibigyan ng definition sa ating buhay. Sa quality of your spiritual and emotional life. Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit of God. Lahat ng itinuturo ng Panginoon para yung Espiritong nananahan sa atin ay matuwa. And the Spirit intercedes for us with words, with the groanings that are too deep for words. Pag ang Espiritu ng Diyos ay nalulugod sa iyo, ang Espiritu ng Diyos ay malayang nakakakilos sa iyong buhay, yun ang ating pinakamabisa at pinakamakapangyarihang intercessor. Because the Spirit intercedes between man and God. Na naire-reveal sa iyo ng Spirit ang will of God, ang direction from God, at nadadala ng Spirit to God your prayer that could not even be verbalized by your own self, that could not even be explained with words. So happiness is in receiving mercy from God rather than justice or judgment.
God can be just. But let's thank God that most of the time, God is just simply merciful. Those that would like to always apply justice to other people, be ready for God to apply the same measurement, the same justice to you. Those who are very quick to punish those who do wrong, be ready to accept punishment when you do wrong. But when you are merciful, you will be given mercy. That's why love covers a multitude of sins. And the grammatical structure of that verse in the Bible, in the New Testament, in Greek, is so cleverly written that it could apply both to the giver of the love or the recipient of it. That love covers a multitude of sins. Na pwedeng basahin mo yon na yung maibigin ay nabuburahan ng marami niyang kasalanan, o dahil maibigin ka, yung iniibig mo ay nabuburahan ng maraming kasalanan. So, hindi mo man matukoy kung alin doon, kung ikaw ba yung giver or recipient of love, just love anyway, because love covers a multitude of sins. Love cancels many debts. Maraming utang ang nabubura ng pag-ibig. Matthew 5:8, God blesses those people whose hearts are pure. They will see Him. Who will see God? The academic theologian? Who will see God? Those who are skilled with languages, those who are trained with various studies that are religious in nature. Those who will see God are the pure in heart. Of course, if you are pure in heart and you're also academically trained and you have good scholarship, then all the more that you will see God. But seeing God is for those whose hearts are pure. Happiness is in purity of thought. And of course, we're not talking about visible revelation here or revelation through what the eyes can see, as it is obviously just a metaphor or a figure of speech. But for you to see God in a way that you can say, Eureka, I found it. I understand what God means with this verse because I apply it in my life and I can see how it works. Now I see the wisdom behind these words. Now I know why God is right in prohibiting this or that, or in commanding this or those commands. You see God. When your heart beats with the heart of God, when your mind reads the mind of God, which is revealed when God is pleased with you because of your spiritual purity. Purity clarifies the mind and vision. It unveils mysterious knowledge. Purity makes room for God's Spirit. You want to make room for God's Spirit so that God's Spirit will have ample room to maneuver, to move in your life? Watch for purity of thought. Hindi tayo nagwe-welcome ng mga isipin, mga ideya na lumalason sa ating isip, nagpaparumi sa ating isipan. Because great spiritual truths are revealed, not learned academically. Ipinagkakaloob ang kaliwanagan, hindi ito napag-aaralan. Ngayon, kung gusto ka ng pagkalooban ng Panginoon, pure ang iyong heart para mo siya makita, maramdaman, maunawaan, at skilled ka pa at trained, mas lalong liliwanag ang pag-unawa mo. But training and skill and knowledge alone will never be able to pull God's mystery out of its location para mo lang siya maintindihan. Purity, not skill, not knowledge, invites revelation and spiritual enlightenment. Kaya mahalaga, binabantayan po natin mga kapatid kung malinis ba ang ating isip. Malinis ba tayong mag-isip? Kasi kung yung isip mo ay punong-puno ng lason, paano naman titirhan ng Espiritu ng Diyos para ipahayag sa inyo ang matatayog at malalalim niyang mga kaalaman? Therefore, purify thoughts. Piliin ang iniisip, iwaksi sa ating isip ang mga hindi dapat. Psalm 139:23, Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Search me. Anxiety is an impurity.
Anxiety is a toxin, a poison. Kaya sabi, suriin niyo po ako, Panginoon. Suriin niyo ako. Alamin ninyo ang aking mga iniisip. Lalo yung nagpapagulo sa akin. Matthew 5:9, God blesses those people who make peace. They will be called His children. Gaano kasimple ang mensahe na ito? How can Jesus be simpler? When He says, God blesses those people who make peace. They will be called His children. And yet, throughout the thousands of years of history of the church, people go to war, make war, do violent things, become cruel, because they claim to be His real children. Yung mga nagmamalaki na sila ang tunay na anak ng Diyos, tunay na bayan ng Diyos, tunay na lahi, pamilya ng Diyos, ay puro cruelty ang ginagawa. Yung mga congregations, yung mga religious groups, fellowships that claim to be the true church, the true children of God, could so easily do ungodly things towards others. Not towards the outrightly sinful or unchurched, but towards their brethren who happen to belong to another congregation. Tapos, sabi nila, we are the true children of God. But blessedness, happiness, according to Jesus, is in making peace. Not trouble, definitely not war. So don't make war, especially religious wars. You win hearts, you win minds, you win converts to God through love, through mercy, through humility, through the way of Jesus. Not at the point of a gun, not through the sword, not through warfare, but through love. Because love conquers all. Love is the greatest. So, but begin with yourself. Love yourself. Teaching din yan ng Panginoon. Why? Because you cannot give what you do not have. So those who are very, very quick to abandon themselves and not love themselves will find themselves bereft of the capacity to love others. Then love your neighbor as yourself. When Jesus says, love your neighbor as yourself, He doesn't say, love your neighbor only and not yourself. He knows that men will love themselves, women will love themselves, and that's not wrong. But Jesus says, don't stop there. Make sure that you love people the same way you love yourself. Then it's all right to love yourself. So love yourself, then you move out to loving your neighbor, and Jesus brings it one step further. Love your enemy. Kaya wala ka ng excuse para hindi mo mahalin ang biyenan. Diba, kung minsan yung biyenan mo parang neighbor mo lang, love naman your neighbor. Tapos enemy mo na, o diba, love pa rin your enemy. There's no reason for husband and wives not to love each other, because even enemies are to be loved. What more if that is your husband or wife? What more if that person is your literal neighbor living next door? Lahat yan covered ng love ni Jesus. So many Christians are so into gospel grace in salvation, but they go to many verses that could be read in a cruel way when it comes to politics and social behavior. Always review the teachings of Jesus. It is Jesus who died for us. It is the name of Jesus that is above every name. So there should be no contest as to whose teachings should prevail in our minds, in our hearts, in our lifestyles, especially when there seem to be many divergent teachings or various teachings that oppose each other. Hindi na tayo dapat malito kung sino ang dapat pakinggan. Ang teachings ni Jesus ang dapat mangibabaw. And Jesus teaches us that happiness is in acting like and being called God's children. Matthew 5:10. I really love these teachings. They are so short, concise. They cover many areas, but still they cover only one area really. It's to have a blessed, peaceful life. God blesses those people who are treated badly for doing right.
They belong to the kingdom of heaven. God will bless you when people insult you, mistreat you, and tell all kinds of lies or evil lies about you because of me. Be happy and excited. You will have a great reward in heaven. People did the same things to the prophets who lived long ago. Pagka kayo ay ginagawa ng masama, pinagsasabihan ng masama, kinakantsawan, sinasaktan pa nga, kung minsan pinapatay dahil sa akin, sabi ni Jesus, ituring niyo sarili niyo mapalad. Wala namang bago. Ginawa na rin ng masasamang tao sa mundo ang mga yan sa mga naunang mga propeta at anak ng Diyos noong paman. Do not wonder as if you are only the one going through this. The people of God through generations have been maltreated, mistreated, abused because of the teachings of God, because of the teachings of God enunciated, explained, and modeled by Jesus. And these are the teachings of love, the teachings of kindness and goodness. Actually, when you are really loving and you are kind and merciful, you could be inviting abuse. That's why Jesus also says, be wise. Be wise, be innocent as doves, but be wise as serpents. Hindi rin naman kahit dahil ikay maibigin, tinuruan kang maging maawain, hindi mo na ipoprotect ang sarili mo. Kailan gagamit ka rin ng wisdom? Dahil maraming magsasamantala nun. But happiness, nevertheless, is in doing right, even if the immediate result is unpleasant. Go for the long way. Have the eternity mindset. Even Mao Zedong says, one step backward, two steps forward. There are moments when you seem to be getting set back, but have an eternity mindset. Kung kayo ay napapaatras sa paggawa ng mabuti, parang natatalo, nalulugi, sa hinabahaba ng panahon, kayo rin ang wagi. Dahil yan ang kalooban ng Panginoon. 2 Corinthians 4:16, therefore do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Kada araw ay pinapapanariwa tayo ng kapangyarihan ng Diyos kahit sa ating paggawa ng mabuti at paglilingkod ay nagmumukha tayong naluluma, nagagasgas, nasasaktan, natatalo. It's what matters in the long run. It's what matters inside. How the Spirit of God is edified through the things we do and not do. 2 Corinthians 4:17, these little troubles are getting us ready for an eternal glory that will make all our troubles seem like nothing. Kaya pag tayo nahihirapan sa pagsunod kay Jesus, isipin na lang natin, ito ang daan patungo sa kaluwalhatian. Hindi mahirap ang daan patungo sa Kalbaryo, pero yung Kalbaryo ang daan ni Jesus para sa kabilang buhay, sa buhay na walang hanggan, na naging hindi lang para sa Kanya, kundi para sa ating lahat. So have an eternity mindset. The result of the Jesus way is heavenly reward, which is of course in heaven, but also a slice of heaven on earth. Na pag sumusunod tayo sa Panginoong Hesus, hindi lang tayo naghihintay ng gantimpala sa kabilang buhay, meron na agad na advance na gantimpala dito pa man sa buhay na ito. People want to be happy. It's most natural. Strive for happiness. But the Jesus way is the way to lasting and meaningful happiness. There are many choices. Choose correctly. Choose carefully. Choose wisely. First of all, you always have to know and keep on reviewing the Jesus way. Because as we have said, there are many options. Many of them pretending to be religious, pretending to be righteous as well. Don't be confused. Know the voice of Jesus. Jesus says, my sheep hear my voice, and they follow me, and they will never be misled by false shepherds. We've got to know the voice of Jesus, because especially now, there are many contending voices competing for our attention and for our allegiance. Choose the Jesus way, and don't stop there. Promote the Jesus way. Model the Jesus way. Encourage people to follow it as well. To
Tuwing gumagawa tayo ng mali, meron tayong natuturuan ng maling halimbawa. Pero tuwing gumagawa tayo ng tama, meron din tayong natuturuan ng tama na halimbawa. Our life is a mission. Bawat ginagawa natin at hindi ginagawa, para tayong bola ng billiard na may tinatama ang ibang bola. Ang mga direksyon ng buhay nila naapektuhan dahil tinatamaan natin sila, whether or not we are conscious. So we better be more conscious. Maraming maliligaw dahil nailigaw natin. Marami ring matatama dahil naitama natin. Do the right thing. Live the Jesus way. We've got to put Christ back to Christianity. Kung minsan ang dami na nating nadidinig na boses, maraming ideya, maraming isms, pero yung kay Kristo natatabunan, nawawala. Christ must be put back to the Christian church. Kasi kung minsan nawawala siya, sari-sari mga ideya ang nagpumupunta doon. Paano nyo malalaman na wala si Christ? Pag hindi loving, pag hindi merciful. How will you know that Christ is not there if the result of the work is not loving, the way is not loving, and the fruit is not love? How will you know that Jesus is not there if you don't find peace? Because Jesus says, "Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you peace." So it's a good test. Whatever we say, do, or not do, you ask yourself, is this giving me peace? Am I peaceful? Is my heart at rest? Because the ministry of Jesus is not to agitate, not to vex anyone, but to put people to rest. So that they will be kind, they will be soothed, they will be comforted, and they will in turn be agents of peace and love and comfort. Christianity is so simple. Just go back to the simple teachings of Jesus. Panginoon, salamat po dahil pinapaalalahanan niyo kami. Parunungin niyo pa kami ng parunungin, O Diyos. Gawin niyo kaming sensitive to your teaching. At turuan niyo kami, Lord, to put Christ back to Christianity. To put the simple teachings of Jesus on love, on mercy, on kindness and goodness. Not only into the church, but into our hearts and our lives. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan ng mga ito. Let's spend some time of silence with the Lord. And let the Spirit of God guide us unto great applications of these teachings in our daily lives.